Pagkapatay ni Yuan sa napakalaking ahas na halimaw ay nakatanggap siya ng sunod-sunod na mga notification. Nagawa raw niyang matalo ang ikawalong ulo ng Yamato no Orochi. Nag-level up rin siya sa labanang ito at nadagdagan ng 12.85% ang completion rate ng kanyang skill na Heaven Slaying Star. Umangat din ng tig-1 puntos ang kanyang strength at constitution at nadagdagan naman ng 2 puntos ang kanyang dexterity. Nagawa raw niyang makapasa sa pinakahuling pagsubok. Ang achievement niya raw na ito ay maire-record sa loob ng Coliseum. Pagkatapos mabasa ang mga notification ay tiningnan ni Yuan kung gaano nakataas ang kanyang stats at level. Sa sandaling ito ay level 69 na si Yuan, umabot na ng 79 points ang kanyang strength, 62 points sa dexterity, 70 points sa constitution, 60 points sa perception at 70 points sa arcane power. Naisip ni Yuan na magaling daw at nakapagpa-level ulit siya kahit nakaka-level up pa lang niya matapos talunin ang swordsman sa ika-19 na pagsubok. Napakahirap na nga raw magpataas ng level simula nung pagtungtong niya ng level 60. Habang bumababa sa patay na katawan ni Orochi ay naisip ni Yuan na napabilis nga raw ang pag-level up niya kumpara sa kanyang inaasahan. 31 levels na nga lang daw at aabot na siya sa level 100. Noong bagong balik niya nga lang daw sa panahong ito ay pakiramdam niya raw ay napakabigat ng kanyang katawan pero sa pagtaas raw ng kanyang level ay unti-unti na rin itong nawala. Napalingon si Yuan dahil may biglang tumawag sa kanyang pangalan. Tinawag siya ng isang elf na babae na mayroong 6 na espada sa kanyang baywang. Sa bilis nga raw ng pagdating nito ay hindi niya ito halos naramdaman. Nakilala ni Yuan kung sino ang babaeng ito. Ito nga raw ay si Shuri, ang test examiner ng unang palapag. Tinanong ni Shuri si Yuan kung may alam ba raw ito tungkol sa halimaw na Yamato no Orochi. Paano raw nito nalaman ang reverse scale ng napakalaking ahas na ito? Sumagot naman si Yuan na alam niya raw na hindi magbibigay ang tower ng mga pagsubok na imposibleng matapos. Naghanap nga raw siya ng maaaring paraan dahil naisip niya na napakataas ng difficulty nito kahit na pagsubok lang ito ng unang palapag. Tinuro ni Yuan ang pula niyang mata at sinabing sa paghahanap niya raw ng mabuti ay nakita niya ang sagot. Tinanong ni Shuri kung Golden Cinder Eyes ba raw ang mga mata ni Yuan. Sumagot naman si Yuan ang hindi pa raw ito golden. Napanood rin ni Shuri na gumamit din ng gigantification si Yuan. Naisip niya na nagtataglay nga raw ito ng mga skill na kagaya ng skill ng 2 top high rankers. Napaisip si Shuri kung saan daw kaya nagmula si Yuan. Maaaring nanggaling raw ito sa Olympus, o kaya naman daw ay sa Heavenly Realm, o baka naman daw si Yuan ang Great Sage successor. Sumagot naman si Yuan na hindi na raw importante yon. Sinabi naman ni Shuri na wag daw mag-alala si Yuan. Dahil hindi raw pwedeng sabihin ng mga test examiner ang mga nilalaman ng pagsubok at ang mga nakuhang impormasyon mula sa mga partisipante. Naisip ni Yuan na mali raw ang hinala sa kanya ni Shuri pero hahayaan na niya raw ito. Kinuha ni Shuri ang isang espada sa kanyang baywang at sinabi nito kay Yuan na ito raw ang kanyang karagdagang reward, nagmula raw ito sa administrator. Ipinagbilin daw kay Shuri na ibigay niya ang espadang ito sa sinumang makatapos ng panghuling pagsubok sa unang palapag. Sa totoo nga lang daw ay nung makita niya noon si Orochi ay naisip niya na hindi na darating ang araw na maibibigay niya sa isang player ang espadang ito. Pero sa wakas daw ay dumating na ang nakatakdang tao na magmay-ari ng sword na ito. Tingnan na lang daw ito ni Yuan dahil maging si Shuri ay wala ring ideya kung ano ito. Agad namang hinugot ni Yuan ang espada sa kaluban, naramdaman niya na nagpakawala ito ng mana pero kapansin-pansin na putol ang espadang ito. Nagulat ang test examiner na si Shuri matapos makita na putol ang ibinigay niyang espada. Sinabi niya kay Yuan na mukhang may depekto raw ang reward na natanggap nito. Tiningnan ni Yuan ang kanyang refleksyon sa talim ng putol na espada, naisip niya na narito nga raw pala ang bagay na ito. Tinatawag itong Tatsuka no Tsurugi Fragment, isa itong fragment na nagmula sa espada na ginamit noon ni Susanoo sa pagkulong nito sa Yamato no Orochi. May espesyal na kapangyarihan ang nakatago sa loob nito pero sa ngayon ay nasa sirang estado pa ito. Kailangang makumpleto at mahanap ang natitirang fragment para manumbalik ang orihinal nitong kapangyarihan.
Habang nilalagay sa kanyang inventory ang putol na espada ay naisip ni Yuan na mapapadali raw ang mga plano niya. Sinabi ni Shuri na kung may problema raw si Yuan sa natanggap nitong reward ay kakausapin niya raw ang administrator. Sumagot naman si Yuan na ayos na raw sa kanya ang reward na ito. Naisip niya na bonus reward pa nga lang ito, hinihintay pa siya ng totoong reward ng pagsubok na ito. Kasunod noon ay nakatanggap si Yuan ng mga notification na natapos na raw niya ang lahat ng pagsubok ng first floor. Makakatanggap daw siya ng 20,000 points at aangat ng tig-2 puntos ang lahat ng kanyang stats. Matatanggap nga raw ni Yuan ang reward na Tatsuka no Tsurugi Fragment. At ang pinakahinihintay na reward ni Yuan, matatanggap daw niya ang reward na Orochi's 8th Heart. Pinagmasdan ni Yuan ang maliit na kulay pulang gem. Ito raw ay ang ikawalong puso ni Orochi na napahiwalay pagkatapos itong maikulong ni Susanoo. Nagtataglay ng makapangyarihang lason ang item na ito. Naisip ni Yuan na hindi niya raw ito pwedeng ikonsumo sa normal na paraan dahil sa taglay nitong lason. Kapag nga raw na-neutralize niya ang lason nito ay magiging isa itong mahusay na elixir na kahit ang mga high ranker ay nanaisin na makuha ito. Sinabi ni Shuri na nagduda nga raw siya nung una. Pero ito nga raw talaga ang reward ni Yuan. Binabati niya nga raw si Yuan, isa nga raw itong item na mahirap tumbasan ng anumang halaga. Sinabi rin ni Shuri na pinapayuhan niya raw si Yuan na wag agad itong ikonsumo. Nagpasalamat naman si Yuan sa pag-aalala sa kanya ni Shuri. Nung pipindutin na ni Yuan ang kanyang system screen upang magtungo sa sunod na palapag ay bigla naman itong napahinto. Nakatanggap siya ng notification na nagre-react daw ang hawak niyang mahiwagang itlog. Nagulat naman si Yuan nang matanggap niya ang notification na pinapahayag raw ng mahiwagang itlog na nagugutom ito. Ipapakita raw ng mahiwagang itlog ang anyo nito. Nagkaroon ng pagbabago sa buong kapaligiran nina Shuri at Yuan. Agad namang tiningnan ni Yuan ang kanyang inventory pero wala naman itong pagbabago. Nasa loob pa rin ito ang mahiwagang itlog. Matapos maramdaman ang kakaibang aura sa kanilang paligid ay inihanda agad ni Shuri ang kanyang espada. Kinilabutan naman si Yuan sa napagtanto niya. Naisip niya na hindi pa raw napipisa ang mahiwagang itlog sa kanyang inventory, ibig sabihin daw nito ay magpapakita ito sa kakaibang paraan. Nabalot ng kadiliman ang buong Coliseum, sa kadiliman na ito ay nagsulputan ang napakaraming hindi pa ganoon kabukas na mata at hindi pa ganoon kahahabang pangil. Hindi makapaniwala sina Shuri at Yuan sa kanilang nakikita. Kinabahan naman si Shuri, paano raw kaya ito nakapasok sa loob ng area na pinoprotektahan ng kapangyarihan ng tore. Habang hawak ang kanyang espada ay nagdesisyon na si Shuri na atakihin ang mga misteryosong mata at pangil. Bago pa ito makalayo ay pinigilan na siya ni Yuan. Huminto naman si Shuri matapos marinig ang boses ni Yuan. Nakiusap si Yuan kay Shuri na maghintay raw muna ito ng ilang minuto. Nakatanggap si Yuan ng notification na mag-uumpisa na raw ang mahiwagang itlog na magpista sa katawan ng Orochi's 8th head. Kasunod noon ay agad nang inuya ng mga pangil ang katawan ni Orochi. Maging ang napakatigas na ulo nito ay napakadaling nadudurog sa bawat pagmuya ng mga pangil. Habang pinapanood ang mga pangyayari ay napatanong si Shuri kung kinakain ba raw ng mga ito ang katawan ng patay na si Orochi. Naisip ni Shuri na ngayon pa lang siya nakakita ng ganito, ano raw kaya ang bagay na ito? Sinabi ni Shuri na hindi na raw siya makikialam dahil si Yuan nga raw ang nagmamay-ari ng pinatay nitong halimaw. Pero may kailangan lang daw siyang malaman kung ang nangyayari ba raw na ito ay isa sa mga kapangyarihan ni Yuan. Sumagot naman si Yuan na parang ganoon na nga. Nagtanong naman si Shuri kung ano ba raw talaga, kung oo ba raw o hindi, ano ba raw ang ibig sabihin ni Yuan sa sinagot nito. Sinabi naman ni Yuan kay Shuri na sa totoo nga lang daw ay hindi rin siya sigurado. Medyo umangat naman ang kilay ni Shuri sa isinagot sa kanya ni Yuan. Unti-unting naglalaho ang napakalaking katawan ni Orochi. Sa patuloy na pagkain ng mga pangil ay bumukas na ng maayos ang mga naglabasan na mata sa paligid nina Yuan. Nagtanong si Yuan sa mga naglalakihang mata kung busog na ba raw ito. Sumagot naman ang mahiwagang itlog sa pamamagitan ng system at itinango raw nito ang kanyang ulo na nangangahulugan ng busog na raw siya.
Dahil sa tuwa ay nag-umpisa ring kumanta ang mahiwagang itlog. Naisip ni Yuan na kahit nga raw nakakatakot ang itsura nito ay sumasagot daw ito na parang isang bata. Nakumpirma niya nga raw na ito nga, ang sinasabing anyo ng mahiwagang itlog dahil sa pagsagot nito sa kanya. Habang iniisip ni Yuan kung ano talaga ang mahiwagang itlog ay unti-unti naman itong pumikit at naglaho. Hanggang sa nakatanggap si Yuan ng notification na nakatulog na raw ang mahiwagang itlog. Habang tinitingnan ang kanyang system screen ay naisip ni Yuan na ang pagpapakita ng mahiwagang itlog ay may magandang kahulugan. Naisip niya na aangat nga raw ang incubation rate nito. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay pumatak sa 13.58% ang incubation rate ng mahiwagang itlog. Nagtanong si Shuri kung ngayon ba raw ay may ideya na si Yuan kung ano ang nangyari doon. Sumagot naman si Yuan ng oo pero kaunti lang. Naisip ni Shuri na inakala niya raw na si Yuan ay isang successor ni Son Ogong. Pero pagkatapos raw ng pangyayaring iyon ay hindi na raw siya sigurado. Hindi nga raw magtatago ang Heavenly Realm ng ganito kalupit at nakakatakot na kapangyarihan. Iniabot ni Shuri ang kamay niya kay Yuan. Sinabi niya na mukhang maraming araw ang tinatagong lihim ni Yuan. Ipinapangako niya raw na wala siyang pagsasabihan ng kahit na anong nangyari sa lugar na iyon. Sinabi rin ni Shuri na umaasa raw siya na makakarinig siya ng balita tungkol kay Yuan sa pag-akyat nito sa mga sunod na palapag. Habang tinitingnan si Shuri ay naisip ni Yuan na ganoon pa nga rin ito, nakaugalian na nga raw nitong magpaalam sa mga kalahok na nakapasa sa pagsubok. Bukod nga raw sa pagiging matapang at makatwiran nito, ay napakaganda at napakalakas rin ng babaeng ito. Naalala ni Yuan kung paano namatay si Shuri sa huli nilang pakikipaglaban sa mga Outer Gods. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Shuri at sinabi na ikinagagalak ko na makilala ka. Nagkaroon ng pagbabago sa ranking ng Colosseum, pagkatapos talunin ni Yuan ang swordsman ay nagkasama sila ni Son Ogong sa ikaunang pwesto. Pero ngayong natapos na niya ang pinakahuling pagsubok ay nag-update na ang ranking at siya na lang ang nasa ikaunang pwesto at pumapangalawa na lang si Son Ogong. Agad namang kumalat sa tore ang balita ng pagbabago ng ranking sa Colosseum. Mahigit 1,000 taon na nga raw itong hindi nagbabago. Narinig nga raw nila na ang naging first ranked sa tutorial ay siya rin ngayong naging first ranked sa Colosseum. Napag-usapan ng mga players na mukhang may dumating na naman daw na isang halimaw sa loob ng tore na kagaya ni Son Ogong. Iniisip nila kung pure blood ba raw ito at kung saan ba raw ito nagmula. May nakapagbahagi raw na nagmula ito sa mundong Earth, ngunit ngayon pa lang daw nila narinig ang pangalan ng mundong ito. Sinabi naman ng isang player na lahat nga raw ng pagsubok na salihan nito ay siya rin ang nakakakuha o nakakagawa ng bagong record. Siguro nga raw ay makakayanan nitong maging isang ranker sa loob lang ng isang dekada. Makikita ang napakalaki at napakahabang labyrinth. Dito ginaganap ang pagsubok ng ika-9 na palapag ng tore. Sa loob ng labyrinth ay nagkaroon ng lamat ang isang pader. Tuluyan nang nabutas ang pader matapos atakihin ni Yuan gamit ang kanyang Edge of Nightfall at skill na Gigantification. Kasunod noon ay nakatanggap si Yuan ng notification na nagawa na raw niyang matapos ang labyrinth test ng ika-9 na palapag. Nakapagtatag daw siya ng bagong landas. At dahil raw si Yuan ang kauna-unahang nakakamit ng ganitong achievement ay makakakuha raw ito ng bonus reward. Naisip ni Yuan na ang pagsubok nga raw na ito ay kailangan niyang maghanap ng tamang daan para makapasa. Pero ang ginawa niya raw ay gumawa siya ng napakaraming bagong labasan. Nag-aalala nga raw siya sa pagbaba ng difficulty para sa mga susunod na susubok sa hinaharap, pero hindi niya na raw ito maiiwasan kung gusto talaga niyang makakuha ng magandang reward. Napangiti si Yuan at sinabing tingin niya raw ay ito na ang oras para puntahan at makita niya ito. Napalingon si Hephaestus matapos mapansin na may dumating sa loob ng kanyang workshop. Nakangiting dumating si Yuan at parang may hinihintay itong bagay na magmumula kay Hephaestus. Sinabi ni Yuan na 1 buwan na nga raw noong huli silang nagkita ng Adyushi na si Hephaestus. Sinabi niya rin na nagpunta raw siya doon upang kuhanin ang bagay na iniwan niya. Sinabi ni Hephaestus na pasaway nga raw si Yuan dahil tinawag na naman siya nitong Adyushi. Sinabi niya rin na maghintay raw muna si Yuan at malapit na raw siyang matapos.
Sumagot naman si Yuan ng yes sir. Pinagpatuloy ni Hephaestus ang pagpukpok sa item na gagamitin niya. Pagkatapos niyang gawin ang pagmamartilyo ay may biglang napansin ang nagpapawis na si Hephaestus. Napatanong siya kay Yuan kung naiinitan ba raw ito. Sumagot naman si Yuan na naiinitan daw siya, kahit na wala ni isang patak ng pawis ang makikita sa katawan nito. Naisip ni Hephaestus na parang hindi raw alintana ni Yuan ang init sa loob ng kanyang workshop. Gaano na raw kaya kataas ang fire resistance nito? Sinabi ni Hephaestus na inabot daw ng 10 araw si Yuan bago nito natapos ang pagsubok sa ika-9 na palapag. Tinanong niya kung bakit ito nagtagal at kung ano na naman ang ginawa nito. Sumagot naman si Yuan ng anong araw kaya. Nainis naman si Hephaestus at sinabi kay Yuan na kailangan itong sabihin sa kanya kung gusto pa nitong makuha ang item na kinumisyon niya. Sumagot si Yuan na wala naman daw nakalagay sa pagsubok na kailangang isa lang ang maging labasan. Medyo nagtagal daw siya sa paggawa ng mga bagong daan. Naisip ni Hephaestus na hindi lang 100 ang ginawa ni Yuan dahil sa sinabi nitong mga bagong daan. Ano na naman daw kaya ang ginawa nito upang makakuha ng mas marami at mas mataas na reward? Sinabi ni Hephaestus na bakit daw lahat na lang ng ginagawa ni Yuan ay hindi normal at kakaiba. Napapaisip raw siya ngayon kung ano naman daw ang maaari pang gawin ni Yuan sa mga susunod na pagsubok. Sinabi naman ni Yuan na ikukwento na lang daw niya ito kay Hephaestus kapag bumalik na siya doon. Tinanong ni Hephaestus kung ang item ba raw na ipinagawa sa kanya ni Yuan ang kakailanganin nito para sa sunod na pagsubok. Ito pa nga lang daw ang unang beses na gumawa siya ng ganitong sandata. Karaniwan nga raw ay may mataas na mana conductivity ang ginagawa niya, pero kabaliktaran daw ang ipinagawa ni Yuan. Tinatawag na nameless sword ang item na ito, isa itong espada na ginawa gamit ang iba't ibang klase ng materyales. Sobrang sama ng mana conductivity nito, pero napakatalas naman ng talim nito. Maaari rin itong gamitin sa pagkakatay. Habang inaabot ang nameless sword ay sinabi ni Hephaestus na kahit raw masama ang mana conductivity nito ay mayroon naman itong napakataas na resistance laban sa mana. Ginawa niya nga raw ito gamit ang mga materyales na karaniwang ginagamit sa paggawa ng armor. Naisip ni Yuan na marahil nga raw ay ginawa ito gamit ang mga materyales gaya ng Fael, tar at obsidian. Sinabi ni Hephaestus na dahil nga raw sobrang sama ng mana conductivity nito ay masasabi niya raw na ito na ang pinakamasamang item na nagawa niya. Sinunod niya nga lang daw ang kagustuhan ni Yuan kaya masasabi niya rin na nagtagumpay siya. Sinubukang i-activate ni Yuan sa nameless sword ang kanyang skill na arcane sword. Ngunit hindi ito gumana dahil may hindi raw kilalang kapangyarihan ang humaharang dito. Naisip ni Yuan na mas magandang araw ang kinalabasan nito kumpara sa inaasahan niya. Inilagay na ni Yuan ang hawak niyang espada sa loob ng kanyang inventory at sinabing nagustuhan niya raw ito. Sinabi naman ni Hephaestus na mabuti naman, nasiyahan rin daw siya sa paggawa ng ganito ka-challenging na item. Hinawakan ni Yuan ang kamay ni Hephaestus habang sinasabi nito sa kanya na sino ba raw ang mag-aakala na maaari palang gamitin ang mga materyales na ginagamit sa armor upang gawing isang weapon. Kasunod noon ay dumating ang notification na ibinigay raw ni Yuan sa blacksmith na si Hephaestus ang 10,000 points sa Argardian bills. Nagulat naman si Hephaestus sa perang ibinigay sa kanya ni Yuan, tinanong niya kung para saan naman daw ito. Sumagot naman si Yuan na ayaw niya raw masanay na tumanggap ng mga bagay na libre. Wala nang nagawa si Hephaestus kundi tanggapin ito. Nagpaalam na si Yuan kay Hephaestus, sinabi niya na babalik rin daw siya sa workshop ng adyushing ito. Matapos ang kanyang preparasyon ay nagpasya na si Yuan na umakyat ng sunod na palapag. Nagtungo siya sa isang portal na pinakamalapit sa workshop ni Hephaestus. Habang naglalakad papasok ng portal ay nakatanggap si Yuan ng notification na nakumpirma raw ang kanyang record sa pagkakapasa niya sa pagsubok ng ika-9 na palapag. Nagbayad si Yuan ng 10 points upang magamit ang portal na ito. Kailangan niya raw pumili kung saan ang kanyang destinasyon. Bago tuluyang magpasya ay naisip ni Yuan na sa wakas daw ay makakapunta na siya sa double-digit na palapag. Sumagot si Yuan sa system ng portal at sinabing papunta raw siya sa ika-10 palapag, dalhin daw siya nito sa martial realm.
Kasunod noon ay dumating ang notification na nakumpirma raw ang kanyang kwalipikasyon. Mate-teleport daw siya sa ika-10 palapag. Sa isang iglap ay napadpad si Yuan sa nasabi niyang lugar. Nakatanggap siya ng notification na maligayang pagdating sa Martial Realm. Napadpad si Yuan sa Martial City ng Northern Region, ito ang nagsisilbing starting point ng ika-10 palapag ng tore. Ang Martial Realm ay isang kontinente na napapaligiran ng karagatan. May ecosystem ito kung saan nasusunod ang mga makapangyarihan. Hindi gaya ng ibang palapag, ang pagsubok ng ika-10 palapag ay mag-uumpisa agad sa sandaling makatungtong sila sa palapag na ito. Kanya-kanyang paraan ng pagtatawag ang ginagawa ng mga recruiter ng bawat martial arts school. Ilan sa mga martial arts school na ito ay nagmula sa School of the Dragon Sword, House of the Gentleman's Sword at School of Heavy Steel. Natanggap ni Yuan ang notification na mag-uumpisa na raw ang pagsubok ng ika-10 palapag. Kailangan daw niyang pumili ng martial arts school na masasalihan. Kailangan rin daw niyang makapasa sa pagsubok na ibibigay ng napili niyang martial arts school. Ito nga raw ay pagsubok kung saan makakapasa ang mga players kapag natutunan ng mga ito ang mga martial arts na itinuturo ng kani-kanilang paaralan. Dahil nga raw sa kakaibaang pagsubok na ito kumpara sa mga pinagdaanan nila sa ibabang palapag, ay napakarami raw players ang napapatigil sa lugar na ito dahil hindi nila ito matapos. Naisip ni Yuan na parang nasa palengke raw siya dahil sa sobrang ingay doon. May bigla namang tumawag kay Yuan at nagtanong kung ito palang ba raw ang unang beses niya sa Martial Realm. Pinagmasdan ni Yuan ang espada ng lalaking tumawag sa kanya. Mukhang isa raw itong player na nagpasya ng manirahan sa palapag na ito. Sinabi ng lalaking ito na base raw sa suot ni Yuan ay mukhang may kakayahan nito. Tinanong niya rin kung gumagamit ba raw si Yuan ng espada. Hindi nagsalita si Yuan pero tumango lang ito. Bigla namang nasiyahan ang lalaki at sinabing tadhana raw ito. Sinabi niya kay Yuan na sumali raw ito sa School of the Sapphire Sword. Pinagyabang ng lalaki ang kasaysayan ng kanilang school pero hindi ito pinakinggan ni Yuan. Nagmasid lang ito kung sino at ano ang mga martial arts school na nandoon. Naisip niya na hindi nga raw magkaka-interes ang mga major martial arts school sa lugar na ito. Kung magkaroon man daw ay hindi ang mga ito lalapit sa mga tao na gaya na lang ng ginagawa ng iba na parang mga nagbebenta ng paninda. Nagpatuloy pa rin sa pagsasalita ang lalaki hanggang sa napansin nito na parang hindi siya pinapansin ni Yuan. Tinanong niya si Yuan kung nakikinig ba raw ito sa kanya. Sumagot naman si Yuan ng pasensya raw pero may martial arts school na raw siyang binabalak na salihan. Nagpaalam na ito at sinabing aalis na raw siya. Nainis naman ang lalaki sa sinagot sa kanya ni Yuan. Tinanong niya ito kung minamaliit ba raw ni Yuan ang school na kinabibilangan niya. Nagalit ang lalaki at binunot ang kanyang espada sa isinagot sa kanya ni Yuan. Sinabi ni Yuan na hindi niya raw ito intensyon na maliitin pero hindi rin naman daw ito nagkakamali sa kanyang pagkakaintindi. Habang hawak ang kanyang espada ay sinabi ng lalaki na para raw isang scarecrow si Yuan. Wala raw itong karapatan na magsalita ng kahit na ano, kung nakarating lang naman daw ito ng dahil sa swerte. Ipinagmalaki ulit nito kung gaano raw kaganda ang School of the Sapphire Sword. Naisip ni Yuan na nasangkot na naman daw siya sa mga walang kwentang bagay. Mukhang ginagamit raw siya nito para makakuha ng atensyon at ipakita sa mga bagong players ang lakas ng pinagmamalaki niyang school. Nagtanong si Yuan kung hindi ba raw natatakot ang lalaki sa maaari nitong makuhang penalty. Sinabi niya rin na hindi raw maganda para sa imahe ng paaralan nito na guluhin ang isang player na kararating lang sa palapag na ito. Sumagot naman ang lalaki na alam niya raw ito pero may batas pa rin daw sa Martial Realm. Hindi niya raw pwedeng hayaan na lang na dungisan ng iba ang pangalan ng kanilang paaralan. Hindi pa raw huli para magmakaawa sa kanya si Yuan. Naglakad si Yuan pasalubong sa lalaki na may hawak na espada. Sinabi niya sa lalaki na wala raw siyang intensyon na magmakaawa para lang humingi ng tawad. Dahil nga raw pinagpipilitan talaga ito ng lalaki ay wala na raw siyang pagpipilian pa. Tinitigan ni Yuan ang lalaki at sinabing sugurin daw siya nito. Bigla namang napaatras sa kaba ang lalaki, naisip niya na nakakakilabot raw ang titig ni Yuan, parang titig nga raw ito ng isang ranker. Hindi na makayanan ng lalaki ang pressure ng pagtingin sa kanya ni Yuan.
Bago pa siya maatake ni Yuan ay naisip niya na atakihin na agad ito. Sa isang iglap ay natapos na agad ang labanan. Nagtaka ang mga players na nagmula sa ibang martial arts school kung ano raw ang nangyari sa lalaking naroon na nagngangalang Yang Wanel. May nakapagsabi naman na si Yang Wanel nga raw ang pinakakahihiya ng School of the Sapphire Sword. Narinig daw nila na gumawa ito doon ng kalokohan kaya nakakapagtaka raw na naroon ito. May sumagot naman at sinabing gahaman raw sa mga bagong players ang head ng Sapphire Sword, malamang daw ay pinarusahan ito na mag-recruit ng mga bagong dating na players. May nakapagtanong naman kung bakit daw nakaluhod si Yang Wanel. May sumagot naman at ikinwento ang napanood niyang pangyayari. Nagmadaling umalis si Wanel at binangga ang lahat ng nakaharang sa kanyang dinaraanan. Ginagawa niya ito upang ipakita na balewala sa kanya ang mga narinig niyang bulungan. Habang nanggigigil sa galit ay naisip niya na nakakahiya raw ang pangyayaring ito, babawian niya raw si Yuan kapag nakita niya ulit ito. Sa gitna ng kagubatan ay maririnig ang mga yabag ng isang tumatakbong player. Simula nang dumating si Yuan ay hindi pa ito halos nagpapahinga sa kanyang paglalakbay. Inabot na siya ng 10 araw pero hindi pa rin niya nararating ang lugar na binabalak niyang puntahan. Habang humihingal ay naisip ni Yuan na napakalayo nga raw nito, nakapaglakbay na raw siya ng 4,000 kilometro sa loob ng 10 araw pero hindi pa rin niya nararating ang kanyang destinasyon. Ito nga raw ang pinakaproblema sa Martial Realm. Wala raw itong magandang paraan ng transportasyon kaya kailangan nilang lakarin o takbuhin ang anumang lugar na gusto nilang puntahan. Pagkarating ni Yuan sa labas ng kagubatan ay sinabi niya na ito na raw ang Mount Haven ng Western Region. Doon ay natatanaw niya ang bughaw na kalangitan at isang malaking bundok. Mukhang malapit na raw siya sa lugar na binabalak niyang puntahan. Sinabi ni Yuan na kailangan na daw niyang magmadali. Palubog na ang araw nang makarating si Yuan sa kalahati ng inaakyat niyang bundok. Sa paglalakad ni Yuan ay nakarinig siya ng kaluskus ng dahon at dahan-dahang mga hakbang. Huminto si Yuan sa paglalakad at pinakinggan ng maigi ang pinanggagalingan ng mga tunog na ito. Mabilis na lumubog ang araw at sumapit na ang gabi. Sa paligid ni Yuan ay naramdaman niya ang napakaraming tao na nagtatago sa mga damuhan. Ini-activate niya ang Cinder Eyes upang alamin kung ilan ang mga nagtatagong ito. Nasa 20 katao nga raw ang sumusunod sa kanya, hindi lang daw ito malaking grupo, lahat daw ng mga ito ay may angking kakayahan. Gaya nga raw ng inaasahan niya sa Mount Haven, kampo nga raw ito ng mga malalakas na player. Mula sa dilim ay may nagtanong kay Yuan kung sino ba raw siya, mukhang hindi naman daw siya naliligaw sa lugar na yon. Tinanong rin ito si Yuan kung nagpunta ba raw ito doon kahit na alam naman niya kung ano ang lugar na ito. Sumagot naman si Yuan na wag raw ang mga itong mabahala dahil hindi naman daw siya kalaban. Sinabi niya sa mga sumusunod sa kanya na ang lugar daw na ito ay ang Mount Haven ng Western Region. Tinanong niya rin kung nagkakamali ba raw siya. Sa pagkakaalam niya raw, ang lugar na ito ay angkutan ng Heavenly Demonic Cult.